Habang nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng China at North Korea, mayroon bang pagkakataon na ang Pilipinas ay tutulungan ng North Korea kung sakaling magkakaroon ng bakbakan ang Pilipinas laban sa China? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Naisip mo na ba kung paano nabubuo ang mga alyansa sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa mga panahong may banta ng digmaan? Sumama ka sa isang paglalakbay na masalimuot na mundo ng international na relasyon. Tuklasin natin ang masalimuot na ugnayang diplomatiko sa pagitan ng dalawang tila magkaibang bansa, ang North Korea at Pilipinas. Pagkatapos ng digmaang Koreano, pumili ang Pilipinas ng isang kalyado sa South Korea. Isang desisyon na pangunahing pinamumunuan ng mga patakarang anti-communist at hinala ng suporta ng Hilagang Korea sa mga grupong komunista sa loob ng Pilipinas. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. May isang lihim na nagpapala na magbago ang lahat. Ano nga ba ito? Malalaman natin sa susunod na kabanata. Ang larangan ng international na relasyon ay palaging nagbabago. Noong dekada 70, nagsimulang itanim ang unang mga binhi ng isang posibleng alyansa habang nagsimulang umusbong ang mga pagsusumikap na magtatag ng formal na relasyon sa pagitan ng North Korea at Pilipinas. Ngunit tulad ng isang puno na nangangailangan ng mga taon upang lumago, ang relasyong ito rin ay nangangailangan ng panahon upang umunlad. Mayroon bang sikreto sa likod ng mga pagsusumikap na ito? Isang lihim na nagpabadyang magbago ng landas ng dalawang bansa. Taong 2000, sa wakas ay nagpunga ang pagsusumikap na ito at naitatag ang formal na ugnayang diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit habang ipinagdiriwang natin ang milestone na ito, dapat natin kilalanin na ang paglalakbay ay malayo pa sa makinis. Parang naglalagay sa dagat na puno ng bagyo ang landas ng patungo sa alyansang ito na puno ng hamon. Sa likod ng bawat hamon, may isang mas malaking sikreto na nagtatago. Ano nga ba ito? Ang unang alyansa ng Pilipinas sa South Korea halimbawa ay nagbunga ng mahabang alino sa umuusbong na relasyon sa North Korea. Ngunit alam natin na ang mga alyansa ay hindi nabubuo sa isang araw. Sila ay resulta ng mga taon, minsan dekada ng negosasyon, kompromiso at isang magkatuwang na pagkaunawa sa mga magkakabahaging interes. Ngunit ano ang tunay na intensyon ng North Korea at paano ito makakaapekto sa hinaharap? Mahalagang maunawaan na ang United Nations ay isang pangunahing manlalaro sa paghuhubog ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at North Korea. Nang maging malinaw ito, ang Pilipinas ay nag-impound ng mga barko ng North Korea na dumadaong sa kanyang mga daungan bilang pagsunod sa mga parusa ng United Nations. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang taong 2017 ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa kwento ng dalawang bansang ito. Ang mga pagsusuri ng missile ng North Korea, isang pinagmumulan ng pandaigdigang pag-aalala, ay humantong sa suspensyon ng mga relasyon sa kalakalan sa pagitan ng Hilagang Korea at Pilipinas. Isang desisyon na nagkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa politika kundi pati na rin sa ekonomiya. Isipin mo ito, isang buong channel ng kalakalan ang biglang naputol. Ang mga kalakal ng North Korea ay hindi makakarating sa masiglang merkado ng Maynila at mga produktong Pilipino ay bawal na sa lansangan ng Pyongyang. Ang paghinto ng relasyon sa kalakalan ay hindi lamang isang linya sa isang diplomatikong nota. Ito ay isang konkretong epekto na naramdaman ng mga negosyo at mamimili. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa relasyon ng dalawang bansa? Ito ay parang isang siso. Sa isang panig, ang bigat ng pampulitikang pagkakahanay at mga pagkakabahaging interes, at sa kabila ay presyon ng pandaigdigang obligasyon at pang-ekonomiyang realidad. Ang balanse sa pagitan ng mga puwersang ito ay delikado at maaaring magbago ng malaki dahil sa mga pandaigdigang pangyayari. Paano nga ba ang magiging takbo ng kwentong ito? Ang mga parusa ng United Nations at ang relasyon sa kalakalan ay hindi lamang isang backdrop sa kwento. Sila ay aktibong karakter
na nag-iimpluwensya at humuhubog sa naratibo sa mga makabuluhang paraan. Sila ang mga tahimik na bayani o kontrabida, depensa sa iyong pananaw na palihim na humuhubog sa takbo ng masalimuot na relasyong ito. Paano nga ba harapin ng dalawang bansa ang mga hamon ng kanilang kasaysayan? Ano ang pananaw ng Pilipinas sa mga aktibidad na nuklear ng Hilagang Korea? Ang pandaigdigan ng Pilipinas sa isyong ito ay malinaw. Ito ay nanatiling kritikal sa mga aktibidad na nuklear ng North Korea. Ito ay nakahanay sa mga matagal ng kaalyado ng bansa, ang Timog Korea at Estados Unidos. Ang pagputol ng Pilipinas sa mga pagsusumikap na nuklear ng Hilagang Korea ay hindi walang dahilan. Kinikilala ng bansa tulad ng marami ang mga potensyal na panganib sa pandaigdigan na idudulot ng sandatang nuklear, lalo na kapag ito ay nasa kamay ng isang hindi mahulaan na rehimen. Ang Pilipinas, ang ating bansa, ay isang bansa na pinahalagahan ang kapayapaan at katatagan. Kaya't maingat ito sa anumang aktibidad na maaaring magpabagsak sa balanseng ito. Sa kabila ng pagtatag ng formal na relasyon noong taong 2000, ang Pilipinas ay hindi kailanman umiwas sa pagpapahayag ng alalahanin nito tungkol sa mga aktibidad na nuklear ng North Korea. Ang paninindigan ng Pilipinas sa isyung ito ay hindi lamang isang refleksyon ng isang prinsipyo, kundi isang patunay din ng mga alyansa nito. Ang pagtutol ng Pilipinas sa mga aktibidad na nuklear ng North Korea ay hindi automatikong nangangahulugan ng puot na uunawaan ng bansa ang kahalagahan ng diplomasya at pag-uusap sa paglutas ng mga alitan at pagpapalago ng magkatuwang na pag-unawa. Sa makatuwid, habang nanatiling kritikal ito sa mga aktibidad na nuklear ng North Korea, nananatili rin itong bukas sa mga pag-uusap at negosasyon. Paano nga ba ito makakapekto sa kanilang alyansa sa oras ng digmaan? Dahil sa mga kasaysayang relasyon at kasalukuyang dynamics, maaari bang maging kaalyado ang North Korea ng Pilipinas sa oras ng digmaan laban sa China? Ang tanong na ito ay humahantong sa atin sa mas malalim na pagsisid sa mundo ng geopolitics. Sa larangan ng geopolitics, ang mga alyansa ay maaaring magbago. Ang Hilagang Korea sa kabila ng mga ugnayan nito sa China ay nagpapakita ng antas ng kalayaan sa mga patakarang panlabas nito. Ngunit paano kung nagbabago ang lahat ng ito? Paano kung ang tunay na kaaway ay nasa loob ng kanilang hanay? Sa mundo ng geopolitics, ang mga alyansa ngayon ay maaaring hindi na kaalyansa bukas. Habang patuloy na nagbabago ang mga dynamics, ano nga ba ang hinaharap ng relasyon sa pagitan ng Hilagang Korea at Pilipinas? Isang tanong na naglalaman ng mga hibla ng kasaysayan, politika at pandaigdigang dynamics. Sa bawat video, patuloy nating susubaybayan ang kasaysayan ng relasyon ng Hilagang Korea at Pilipinas na puno ng mga lihim at mga bagay na mga misteryo. Kung ito ba ay may posibilidad, susundan natin ang kwento sa bagay na ito. Filipos 2 verse 2, magkaisa kayo sa pagmamahal, magkaisa kayo sa espiritu at layunin. Sa kwento ng relasyong diplomatiko sa pagitan ng North Korea at Pilipinas, makikita natin ang isang leksyon tungkol sa pagkakaisa at pag-unawa sa kabila ng pagkakaiba. Bagaman may malaking pagkakaiba sa ideolohiya at kasaysayan, ang dalawang bansa ay nakahanap ng paraan upang magkaroon ng posibilidad sa bagay na ito. Sa ating sariling buhay, tayo rin ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagkakaiba, mga pananaw, kultura at paniniwala. Ang talatang ito mula sa Filipos 2 verse 2 ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng pagkakaiba, tayo ay hinihikayat na magkaisa sa pagmamahal, sa espiritu at sa layunin. Ang Diyos ay tumatawag sa atin upang itabi ang ating pagkakaiba at magtrabaho para sa isang mas mataas na layunin. Tulad ng mga bansa sa kwento, tayo ay tinatawag na maghanap ng mga paraan upang magtulungan at magkaisa. Sa paggawa nito, tayo ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, sa ating kapwa at tinutupad ang kanyang layunin para sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa mga panahon ng alitan at hindi pagkakaunawaan, naway tandaan natin ang aral na ito at sikaping magkaisa sa pagmamahal at layunin. Ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa ay natatamo lamang kapag tayo ay handang magpatawad, magbigay at magmahal ng walang kondisyon tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin.
Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng espiritu na katulad ng aming Panginoon Kristo, marunong magpatawad, marunong umintindi sa aming kapwa, at magbibigay ito ng tunay na pagmamahal, Panginoon, sa inyo, sapagkat ginawa po namin ito sa aming kapwa, lalong higit sa aming mga kaaway. Gabayan kami, Panginoon, at tulungan na magkaroon ng pagbabago ng aming puso, pusong mayroong tunay na pagmamahal sa aming kapwa. Puspusin kami, Panginoon, ng inyong pong pagmamahal mula ngayon at magpakailanpaman, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin, sapagkat ito ay sa matiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus.